Ito, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa tila palaban po, na pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, po. Sa gitna ng mga aligasyon laban ho sa kanya, lalong-lalo na po sa issue po ng corruption at ito hong kanyang involvement po, mga kabida, sa national budget mess po, okay? E tila ginigipit po ito, mga kabida. Nararamdaman po niya na idinidiin po siya dito, mga kabida. Okay? At meron po siyang babala, mga kabida, na marami daw siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon. Alright? Ito po yung pinakamatindi. Kung babagsak man siya, mga kabida, hindi ho niya papayagan na babagsak po siya na mag-isa. Ito, antindi po, mga kabida, po. Ito, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, marami akong alam tungkol sa kasalukuyang administrasyon, Romualdez. Eto, umiinit ang usapin sa politika matapos kumalat ang video statement ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, kung saan tila nagbigay siya ng mas malalim na pahiwatig sa gitna ng kinakaharap na mga aligasyon. Ayan. Sa isang bahagi ng kanyang video statement, anya, I know many things about this current administration. Marami akong nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Isang payag na agad nagbukas ng interpretasyon, lalo na't kasunod ito ng kanyang mga babala sa parehong video statement. Ayan. If this is a political ploy to push me out, I will not go quietly and I will not go alone. Ito matindi po ito, mga kabida. Kung ito ay isang planong politikal para patalsikin ako, hindi ako mananahimik at hindi ko hahayaang mag-isa ako. Alright? Para bang sinasabi niya, mga kabida, kung babagsak man ako, okay, hindi ko hahayaang babagsak ako na mag-isa. Okay? May isasama po siya dito, mga kabida, po. Dagdag pa niya, I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Ayan. Hindi ko hahayaan ako ang gawing scapegoat upang makaligtas ang iba na dapat managot. Ayan. So, matindi po, mga kabida, yung kanya kong pahayag. Okay? Ito po, tila response po, mga kabida, dito sa kanyang nararamdaman na ginigipit po siya, mga kabida, po. Okay? Dito ho sa mga aligasyon, okay, na ibinabato po laban sa kanya, mga kabida. Kung maalala po ninyo, mga kabida, humingi po ito si Romualdez ng clearance, mula sa Office of the Ombudsman para makalabas po ng bansa at pupunta po ng Singapore, para sa kanyang medical check-up. Subalit, tinanggihan po siya sa kanyang clearance po na hinihingi po, mga kabida. At sa halip, matindi po, ang ginawa po ng Ombudsman. Okay? Pumiling po, mga kabida, sa Sandigan Bayan na maglabas po ng HDO, ito hong Hold Departure Order po, mga kabida, po. Okay, para hindi lang po makalis sa bansa ito hong si Romualdez, mga kabida. Okay? At hindi pa po kontento ang ombudsman, mga kabida. Hiniling po, sa AMLAC na i-freeze ang kanya hong mga assets po, Ito yung matindi. Alright? Tila meron pong axe to grind po, ito hong ombudsman laban po dito kay Martin Romualdez, mga kabida. Okay? So, posibleng nararamdaman po ni Romualdez, ito hong tila panggigipit po, pagdidiin mo sa kanya, mga kabida. Okay? Kaya nga, posibleng nasabi po niya yung kanyang babala po, na marami po siyang nalalaman patungkol ho sa kasalukuyang administrasyon. Alright? Kung ididiin siya, mga kabida, kung gigipitin po siya, at babagsak po siya, mga kabida, okay? Hindi daw niya papayagan na babagsak po siya na mag-isa. Alright?
Matindi po yun, ano, mga kabida. Magsasalita na raw siya, mga kabida, at hindi na raw siya mananahimik. Ano kaya ang nalalaman po ni Romualdez po, ano, dito ho sa kasalukuyan administrasyon, ano po? Kasi, kung maalala po niyo, mga kabida, itinuturo po siya, ano, na mastermind po, ano, sa issue po ng corruption, sa flood control projects, at maging dito ho sa 2025 National Budget Mess, ano, mga kabida, na hanggang ngayon, nakabinbin pa rin, ano, yan po sa Korte Suprema, ano po, mga kabida. Okay, hindi pa po tinalakay. Okay? At maliban ho kay Romualdez, tinatag din, ano, ito hong si Zaldico, mga kabida, na isa po sa mga mastermind din. Okay? Pero ang nangyari po sa kanyang statement po kahapon po, ano, idinidiin po, mga kabida, ni Romualdez, ito hong si Zaldico at si dating Senate President Francis Chis Escudero, ano, mga kabida, na siyang responsable daw, ano, sa decision making patungkol ho sa budget. Ang kanyang pinatutungkulan ho dito, mga kabida, itong 2025 national budget po na napaka-controversial po, ano, mga kabida. Okay, silang dalawa daw ang nagdesisyon patungkol ho sa budget na ito at wala daw siyang kinalaman po, ano, mga kabida. Oh, kayo, naniniwala ho ba kayo na wala ho siyang kinalaman po sa nangyaring budget mess po, ano, mga kabida? Considering during that time, siya po ang Speaker of the House, ano, mga kabida. Marami hong nagsasabi na imposible pong umakto po, ano, na mag-isa. Ito hong si Zaldico, ano, during that time, mga kabida. Alam naman po ng lahat na bata po, ano, ni Romualdez po, mga kabida, ito hong si Zaldico, ano? Yun yung impression po, ano, mga kabida. Alright? Pero dito ho sa statement, naging pahayag po ni Romualdez, tila naghugas kamay po, mga kabida. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. At sinabi po niya, wala ho siyang alam, okay, sa nangyari po, ano? At itinuturo po niya, mga kabida, ito hong dalawa, si Escudero at saka si Zaldico, na siyang responsable po kung ano man po ang nangyari sa budget, mga kabida. Alright? Now, eto, malalaman natin to, ano, kasi meron pong ginawang investigasyon po ang Office of the Ombudsman patungkol ho sa tila involvement po, mga kabida, no, ni Zaldico, ano, dito sa usaping ito, ano po. Kasi kung maalala po niyo, mga kabida, no, meron pong naging statement ito hong si Ombudsman Crispin Boying Rimulya po, ano, mga kabida, patungkol ho sa involvement po ni Romualdez. Una, sinabi po niya, wala hong sapat na batayan para i-link ito hong si Romualdez sa issue po ng flood control projects, ano, mga kabida. At tapos later on, sinabi po ng Ombudsman na magsasampa po sila ng kaso po, ano, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Ang kanilang iniimbestigahan po, mga kabida, yung reklamong plunder at saka malversation, no, against the former speaker. Pero iginigit po ni Speaker Romualdez na wala ho siyang kinalaman po. In fact, sa kanyang video po kahapon, ano, sinabi po niya, mga kabida, na very cooperative daw siya, no, sa ginagawang mga investigasyon po. Like, for example, yung ICI, ano, nagpakita po siya doon. Nag-submit daw siya ng kanyang counter affidavit, okay? At nagpakita po siya doon, ano, mga kabida, bilang tanda po, ano, ng kanyang kooperasyon. Okay? Doon ho sa ginagawang investigasyon po, mga kabida, ng Independent Commission for Infrastructure, ano, mga kabida. Okay? So, yun po, no? Tila nararamdaman po ni Romualdez na tila ginigipit po siya ngayon, ano po, mga kabida, kaya nagawa po niya yung statement po kahapon. Okay? At may babala, ano, mga kabida, na marami daw siyang alam. Ito yung gusto kong malaman po. Ano po yung nalalaman po niya sa administrasyong ito? Alright? Gusto kong ilatag po niya yan, ano, mga kabida. Okay? Most probably, baka pagdating ho ng panahon, ano, kung sa panahon po ng gipitan po, mga kabida, baka
ibubulgar po niya kung ano po yung nalalaman po niya, no? Dito ho sa kasalukuyang administrasyon, Marcos administration po, mga kabida, ano po. Marami hong nagsasabi, na sacred cow, ito hong si Martin Romualdez daw, mga kabida, dahil unang-una po, pinsan po ng Pangulo, mga kabida. At may mga indikasyon tila pinoprotektahan daw ito hong si Romualdez, mga kabida, ano po. Okay? Pero magdedepende po yan, mga kabida, lalong-lalo na po dito ho sa ginagawang investigasyon po ng Ombudsman. Okay? Kung meron po silang makitang sapat na basihan, mga kabida, laban ho dito kay Romualdez, hindi ibig sabihin na iniimbestigahan po siya ng Ombudsman, mga kabida, guilty na po, Ang ginagawa po ng Ombudsman, nag-iimbestiga po. Okay? Kung talagang meron bang sapat na ebidensya po, na pwede hong iakyat po sa korte, mga kabida, laban ho dito kay Martin Romualdez. Pero tila dito siya nasaktan, mga kabida, sa panggigipit po sa kanya ng Ombudsman. Gusto ho niyang lumabas, papuntang Singapore, pero ayaw ho siyang payagan po. Kaya hindi po siya binigyan ng clearance. Although binigyan po siya ng clearance po mula sa House, okay? Pero pagdating ho sa Ombudsman, itinanggihan po siya, Okay? At sa halip, humingi pa ng HDO. Okay? Ang pinakamatindi, pinapa-freeze pa yung kanyang mga assets. Siguro doon po siya nasaktan po, mga kabida, ito hong si Romualdez. Kaya ito po yung kanyang reaction. Okay? So, dahil dito, mga kabida, aasahan ba natin, na meron pong naglaga na mangyari po, mga kabida? Martin Romualdez versus Marcos administration, mga kabida, Okay? Para po sa inyo,